Typhoon Jenny, lalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility mamayang hapon. Dalawang bagong low pressure area na nasa labas sa silangan ng bansa, binabantayan. At mga ulanin pa rin, lalo na sa kalurang katimugang bahagi ng Luzon, dyan sa west portions ng Palawan at Visayas, at ilang bahagi ng Southern Luzon, tatalakayin. At bahagi ng Eastern Visayas at Mindanao, asahan ang maalinsangang lagay ng panahon, pero kalatrata pag-ulan, iiral sa hapon o sa gabi. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, October 5, 2023. Ang oras nating voice from ngayong umaga ay alas 10:20 na ng umaga. Well, improved weather condition na po din sa Metro Manila at hindi na masyado natin nararamdaman na ang outer layer ng nahahatak na habagat mula dito sa nahahatak na habagat kay Typhoon Jenny na kalaunan ay maya-maya. Mga bandang hapon, kung hindi man ngayong tanghali, ay inaasahan na natin lalabas nito ng Philippine Area of Responsibility. Depende yan sa magiging bilis ng kilos si Jenny. Ngayon ay pabago-bago ang bilis ng kilos niya dahil nasa kalupaan pa rin ito ng bandang Southern Taiwan. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, windy pa rin at mostly cloudy ang umiral din sa amin sa Caloocan. At sa ngayon, offline ng ating CCTV camera dahil sa ngayon ay naghahanap pa rin ako ng available na IP cameras na pwedeng ma-dispatch ng madalian gamit ang ating sikretong programming. Sa ngayon kasi ang mga CCTV cameras ngayon ay self-up siya. Pag sinabing self-up ay hindi siya pwedeng ma-extractan ng anumang videos o ng image mula sa iba't ibang web script. So yun ang ating pinoproblema sa ngayon kaya naghahanap pa ako ng available na pwedeng ipampalit sa aking CCTV na pwede itong ma-extract ng image at video para ma-live stream sa internet. Sa ngayon, bukod sa gloomy at windy, ay magiging mostly cloudy. So wala tayong makikita ngayon sa ating live CCTV snapshots. Pero kung titingnan ko dito sa amin sa labas, may pagsikat ng araw at may mga bugso pa rin ng hangin. Epekto pa rin ng nahahatak na habagat mula kay Typhoon Jenny dito sa amin sa Caloocan at inaasahan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Sa lowest temperature na natala na aking weather station kaninang 2:18 AM ay nakapagtala kami ng lowest of 27.9 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami kahapon ng medyo comfortable pa rin na highest temperature na 30.8 degrees Celsius. Kahapon ito ng tanghali 12:25 PM. At sa ating PH streams in past 24 hours ay inaasahan natin ng pinakamataas ang katbologan dyan sa may Samar region na nasa 35.5 degrees Celsius. At lowest temperature naman dyan ay sa may Malay-Balay, Bukidnon na may mababa na temperatura kaysa sa Baguio City na 17 degrees Celsius. Pero sa pagdating naman sa Inulan, well, automatic sa may Itbayat, Batanes, ay asahan na natin ang violent rain showers na nakolekta nila dyan since past 24 hours na umabot ng 258 mm na torrential rain showers since past 24 hours. So ingat pa rin sila dyan dahil naasahan pa rin nakataas pa rin sa tropical signal number 3 ang areas na yan hanggang dyan sa may Basco, Batanes at tropical cyclone signal number 2 naman sa may bandang Calayan, Cagayan at 1 sa bahagi pa rin ng bandang extreme northern ng Ilocos Norte at Cagayan Valley. Well, hindi natin may alis ang ating heat index dahil sa mababa aming temperatura kahapon ay nasa ng aming highest heat index ay nasa 39.2 degrees Celsius lamang. Pero kung ipagtatabi natin sa heat index ni Pag-asa since kahapon, ay kung sisilipin natin ay nangunguna po ang Katarman Northern Samar. Pero medyo hindi makatotohanan ito dahil nasa 59 degrees Celsius po ang kanilang heat index. So mukhang may problema ang kanilang weather station. Sa Pag-asa ay pakicheck na lamang po. Dahil kung papansinin natin ang temperature, yung air temperature, naglalaro ang katbalogan sa 35.5 degrees Celsius. So dapat ang temperature sa northern Katarman, northern Samar, dapat nasa around 40
o 38.5 degrees Celsius. Tapos ang heat index nyo dapat mataas din or mababa at around 52 o 49 degrees Celsius para umabot ng halos mahigit sa 55 degrees Celsius ang heat index. Pero dahil mas mababa at mas mababa ang Katarman Northern Samar kumpara sa Catbalogan ay lumalabas hindi po makatotohanan ang computation. Mukhang may problema po sa ating hydromet monitoring nila sa hygrometer at humidity sensor. Pakicheck na lamang po yan mga folks dyan sa Pag-asa, sa Northern Samar, sa Katarman. Mukhang may problema po ang inyong aparato. So, pero maikukonsider na lang natin na pinakamataas ito pero masasabi natin hindi ito makatotohanan at 59 degrees Celsius dapat over 38 o 39 degrees o halos mahigit 40 degrees na po ang air temperature niyan. Pero hindi naman sa makatotohanan dahil ipinapakita ng ating pH extremes ay nangunguna po ang Catbalogan, Western Samar sa may pinakamainit. Pero tingnan mo ay mababa ang kanilang heat index na nasa 41 degrees Celsius lamang. So, hindi makatotohanan kung ipagbabasehan natin yung heat index ni Katarman Northern Samar. Napakalayo po at mali ang lumalabas na kalkulasyon. At dahil sa mukhang may problema ang kanilang heat index diyan sa may Katarman Northern Samar ay makukonsider pa rin nanguna ang bahagi niyan diyan sa may Catbalogan na may pinakamataas na heat index na nasa 41 degrees Celsius. Halos po nga pangalawa lamang kami sa Caloocan City na nasa 39.2 degrees Celsius ang heat index. Yun lamang po. So ang ating outside humidity ay nasa 80% po. So in-expect mataas ang ating water vapor dyan sa atin sa Metro Manila at bumababa ng 2% since last hour. Katamtaman o bahagya ang ating atmospheric pressure of 1,009 hectopascals po. So hindi masyado natin nararamdaman ang epekto ni Typhoon Jenny hanggang sa ito'y makalabas ng par mamaya. At sa ating high tide and low tide status, kasalukuyan halos magiging maghapon o hanggang mamayang hapon na magiging low tide tayo mga folks. At inasang within 15 hours pa magiging high tide o eksakto 1:25 AM na po. Kinabukasan na po ng madaling araw magha-high tide mga folks. Maganda ang ating air quality dahil po mabugso ang ating hangin so medyo na itataboy ang ating mga bad pollutants ngayong araw. So wala tayong komento dyan. At sa almanac ay sumikat ang haring araw kaninang 5:46 AM at lulubog ito mamayang 5:43 PM. Sisikat ang ating buwan na may 66% illuminated na po na 1 gibus mamayang gabi 10:29 PM at inasang lulubog ito kinabukasan na po ng umaga 11:07 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes at Biyernes po nasa magiging maulap ang maghapon, medyo may pagbugso pa rin ng hangin at may mga pagkulog at pagkilat na inasahan lalo na sa may bandang Southern Luzon, Visayas area, lalo na sa may kanlurang bahagi, dyan sa may bandang Panay at Negros region, lalo na, at Zamboanga Peninsula naman sa may west portions ng Mindanao. Pero pagdating sa silangan, asahan na medyo maalinsangan po ang Western Visayas, lalo na ang bahagi ng Mindanao. Medyo normal, maaraw po at maalinsangan ang area ngayon dyan. Wala tayong masyadong nararamdaman na medyo traffic conditions dyan, pero mga forecast lamang ang umiiral. Well, i-discuss natin yan mamayang konti. At bukas ang Biyernes, partly cloudy ang maghapon, may localized thunderstorms daw sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Well, chance nito at 52%, so halos 50 ang chance bukas. Sa ngayon ay magkaroon man ng pagkalat katapulan, maring malapit lamang dito sa amin sa Caloocan o sa bandang southern part, bandang Cavite at Batangas sigurado yan. At sa ating local weather advisory, general auto generated feed mula sa Data Feed Pag-asa na mataan ang sentro ng mata ni Typhoon Jenny sa layong 130 km. North-northwest na po ng Itbayat, Batanes. So, palabas na ito ng bansa na may maximum sustained winds na 175 km per hour. Malapit sa gitna, bugsong umaabot ng 215 km an hour. Kumikilos ito pakanluran sa mabagal na kilos at 10 km an hour. So, mabagal pa rin ito. At dahil kaninang alas 4 yan, ay asahan na natin na mas malapit na po o mas malapit na ito sa border ng PAR at i-discuss natin yan maya-mayang konti. Diretso agad tayo sa tingin gamit na satellite imagery. Makikita natin halos nasa border na ng PAR
yung pinaka center eye wall nitong si Typhoon Jenny. At kung papansin natin, gamit ang BIR, ayun patawid na siya ng malapit na sa pinaka border mismo ng ating park. So anytime kung hindi ngayong tanghali o ngayong hapon, inaasahang e-exit na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Magdedepende na lamang yan sa bilis ng kilos niya, na kung sakaling dumigla na pagbilis ang kanyang movement speed pakaluran, ay baka mapaaga ito ngayong tanghali lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero gaya ng aking report sa aking Facebook page, inaasahan natin na kung hindi ngayong tanghali, ngayong hapon, inaasahang lalabas na ito ng tuluyan ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon ay ang outer o monsoon trough nitong si Typhoon Jenny ay magpapaulan pa rin sa bahagi na ito ng Itbayat at Basco Batanes, kabilang na ang bahagi ng Ilocos Norte o puro norte ito ng Apari, Cagayan, dyan sa may Santa Ana hanggang sa may bandang Lawag, Ilocos Norte. Asahan pa rin ng mga kalat-kalat, may pagbugso pa rin ng hangin dyan at may mga areas pa rin dyan sa Ilocos Norte na nakataas sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Kahit hindi na natin silipin kay Pag-asa, matik na po yan mga folks. At in the rest ng Tugigaraw, pababa na po yan ng bandang La Union, ay unti-unting nang lumalayo yung most of trough na magkakaroon ng malakasang pag-ulan. Pero asahan pa rin mga drizzle rain showers at mga ilang kalat-kalat na mga pag-ulan. Pero yung significant na magiging heavy rain potential ay mababa na po. So typically mga drizzle rains lamang at nangunguna ang bugso ng hangin mula hanggang dyan sa bandang Central Luzon, kasama na ang eastern portion ng Northern Luzon, sa Isabela pababa ng Quezon Province sa may Baler Aurora, Central Luzon, kasama na ang dyan sa may kalurang bahagi ng La Union, Pangasinan at Zambales. All the way pababa na po yan na may mga asang mga kalat-kalat pa rin ng pag-ulan, lalo na sa baybayin ng Zambales at Bataan. Ingat na lamang mga folks. At mainit ngayon ang napabalitang may nabangga pa ata na mangingisda at 3 daw itong mangingisda na nasawi po na nabangga na isang oil tanker vessel yata yon na isang nagde-deliver na tanker mula sa ibang bansa. Kung di ako nagkakamali, sa Marshall Islands yata daw ang company noong oil tanker na yun na bumangga sa ating mangingisda dyan, malapit sa may bandang Masinloc o Bajo de Masinloc na nakakapagsawi ng 3 mangingisda. Well, hopefully mabigyan ng hustisya yung pagkamatay nito. Sa ngayon ay ang areas na yan ay makakaranas pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan, especially sa may bahagi ng Zambales at Pangasinan, kasama na ilang bahagi ng Calabarzon, dyan sa may kalurang parte ng Batangas Laguna area, Mindoro at Palawan. Typically, sa may bandang Puyo, Palawan, makakaranas pa rin kayo ng mga maulap na himpapawarin at mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero typically, mga drizzle to light rain showers ang mas madalas na iiral at mga pagbugso ng hangin na lumalagpas pa rin ng at least 40 to 50 kilometers an hour. Sa may silangan naman ng bansa, mula sa bahagi ng Quezon Province hanggang Bicol Region, portions ng Camarines Norte hanggang Iriga ay medyo maulap pa rin at may mga inaasahan pa rin kayo mga kalat-kalat na pag-ulan, may pagkilat at pagkulog. Pero pagsapit ka sa bandang Albay hanggang dyan sa parte ng Legazpi at Sorsogon, unti-unting improve weather condition na po tayo dyan at inaasahan na medyo maalitsangan na po ang pinapakitang lagay ng panahon dyan mula dyan sa bandang Pili, pababa ng Lagoy, Iriga, Tabaco hanggang Sorsogon na po yan at Kasiguran. Siyempre damay na ang isla ng Catanduanes, asahan na po ang medyo maalinsangan ng panahon dyan. Isolated and forecasted na lamang ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog pagsapit po ng hapon at gabi. Medyo hindi na ramdam ang pinaka-presence dyan ni Typhoon Jenny. Sa nalalabi ng Southern Luzon, kasama na nga po ang nabanggit ko kanina sa may bahagi ng Oriental at Occidental Mindoro. Mula Marinduque, pababa na po yan ng Tapias Island, Sibuyan Island at kasama ng Romblon, Burias Island sa parte ng Bicol Region at Masbate ay magiging maulap po lagi ng panahon natin dyan. Dahil may mga remnants pa rin ng southwesterlies na medyo umiiral dyan sa bahagi na yan ng eastern portions at west portions. At sa may gitnang bahagi nito ay mula dyan sa may bandang Malay Calibo Aklan at Panay Island sa kanlurang bahagi ng Visayas Region, kabilang ng Iloilo, Bacolod at Negros Region, ay makakaranas pa rin ng mga ilang maulap na ipapawirin at mga ilang isolated rain showers na may pagkulog at pagkilat, dulot pa rin ng southwesterlies na umiiral, kasabay ng paghatak nito sa habagat
ay medyo umiiral pa rin ng mga ilang kalat-kalat na mga pag-ulan at localized thunderstorms. Bagamat medyo mula sa may bandang Toledo at Dumaguete at Siquijor, papasok na po ng Central Visayas sa may Cebu, Bohol, all the way hanggang Leyte at Eastern Visayas sa buong Samar region, ay unti-unti sa area na yan ay medyo improve at maalinsangan na po ang lagay ng panahon. Ayan, binilugan ko na yan. Yung areas na yan, panigurado ay nasa na ninyo ang mataas na heat index at mataas na temperatura. So wag po masyado magbibilad sa tinding sikat ng araw nitong maghapon. Isolated, mga forecasted na lamang pinapakitang mga aasahang mga kalat-kalat na pag-ulan sa hapon o sa gabi maging ng madaling araw. And the rest ng buong Mindanao ay halos magiging maalinsangan po, matinding sikat ng araw, lalo na dyan sa may bandang silangang bahagi ng Mindanao ay makakaranas po kayo ng humid at mataas na air temperature at inaasahan natin ng maalinsangan ang maghapon. At kasama na ang buong Davao Region, di na natin isa-isahin yan, ang buong Sorsogon area, kasama ng bahagi niya ng Cotabato at Northern Mindanao sa may Cagayan de Oro at Butuan. And the rest ng Zamboanga Peninsula, magiging maalinsangan din po ang lagay ng panahon. Maliban sa parte ng Zamboanga del Norte na may mga ilan pa rin kaulapan at mga isolated rain showers, lalo na sa baybayin nito ng Zamboanga del Norte. Pero generally, magiging mainit at maalinsangan pa rin ang lagay ng panahon dyan. So huwag masyadong magbibilan sa tinding sikat ng araw maghapon mga folks. At simula pa nga kahapon ay nakabalitaan, nagkaroon pa nga ng magnitude sa 6.8 na na-record ng aking seismometer sa may bandang eastern portions ng Sarangani since kahapon po. So nagkaroon ng intensity 4 hanggang intensity 3 sa bahagi ng Del General Santos City hanggang Davao City. Medyo naramdaman daw ng ating kababayan ang mga pagyanig dyan. Ingat na lamang po sa mga nagtatanong bakit madalas po ang pagyanig dyan. Well, para maibahad natin ng bahagya ang topic, ay meron po kasi tayong underwater volcano dito, malapit dito sa may Tahuna area. Kung di ako nagkakamali, mga banda rito, may mga underground volcano po kasi sa ilalim ng dagat dyan. So, yung epekto niyan, minsan tectonic at minsan volcanic. So, yung mga tectonic plates dyan, masyadong gumagalaw ang bahagya na yan ng mga tectonic plates at sa umiiral na aktibong mga underwater volcano. So, kung mga madalas tayong niyayanig dyan, ay dahil nga po may malapit po na underground volcano at malawak po ang ridge ng mga tectonic plates sa area na yan na madalas gumagalaw. Kaya po madalas ang paglindol. Alisto na lamang po at mag-duck, hold, and cover po tayo. Oras na nakaranas kayo ng malakasang pagyani. Dako muna tayo sa ating ginagamit na tropical o computer-generated tropical cyclone sector sa aking PIMO weather monitoring page. Ay nanatiling pa rin aktibo sa category 3 typhoon itong si Jenny na mamaya ay lalabas nito ng ating Philippine Area of Responsibility. And as of 10:45 AM ay ang kanyang center air pressure pa rin niya ay nasa 947.29 hectopascals, meaning ang kanyang 1 minute average wind speed ay nasa 195 km per hour na ito. At bugsong umaabot ng 244 km per hour. Pero sa ating 10-minute average, medyo kaibahan kay Pag-asa, nasa maximum sustained wind of 145 km per hour at bugsong umaabot ng 179 km an hour. Babagal ang pagkilos niya, 7 km an hour lamang, kumpara kay Pag-asa na sa 10 km an hour lang. Kaya napakabagal po ang pagkilos nito pakanluran. Kaya kung hindi ngayong tanghali ito exit, ay baka mamayang hapon ito tuloy ang lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, ang sentro ng mata niya ngayon ay ang nasa bandang baybayin nito ng Checheng, Southern Taiwan. At nakalabas na ito o kalalabas lang ng landmass ng Southern Taiwan at kumikilos na nga ito pakanluran at inaasang lalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So, dahil sa bumabagal ng husto ang kanyang pagkilos na umabot ng 7 km an hour lamang, ay maaaring kung hindi ngayong hapon ay baka umabot pa sa gabi bago ito umexit ng tuluyan ng ating Philippine Area of Responsibility. So, medyo magulo ang galaw nitong si Jenny. Pero hindi na natin masyado concern yan dahil ang epekto nito sa bansa ay masyadong minimal na lamang. Except na lamang nasa apekto pa rin ng Tropical Cyclone Wind Signal number 3 ang bahagi nito ng Itbayat at Basco, Batanes. And the rest, mabababa na lamang ang tropical cyclone warning signal at inaasahan na lang natin ng mga ilang bugsuan na lamang na pagulan dyan sa may Babuyan Island, bandang Calayan, Cagayan at ilang bahagi ng Ilocos Norte at Apari hanggang sa may bandang Lawag
City, Ilocos Norte na lamang. So hindi masyado at minimal na lamang ang magiging epekto niyan ay manatili na naman nating poobserbahan ang magiging bugso pa rin ng mga hangin dyan at mga pag-ulan kung sakali mga folks. And the rest naman ng Northern Luzon at sa kalurang bahagi ay yung hatak na lamang sa ating habagat na epekto ng monsoon trap na i-inflow o nahatak nitong si Jenny. Napapalabas na nga po ng bansa. Pero inaasahan na oras lumabas ito mamayang gabi o hapon, itong si Jenny sa ating teritoryo ay inaasang sasabay ang paghatak ng ating habagat palayo sa kalupaan ng ating bansa mga folks. So kung pagbasa natin ang tropical cyclone track na oras sa atin sa Pilipinas, kung titingnan natin dito ang basihan ay inaasahang according dito ay inaasahang gabi pa exit ito ng PAR mga 8 PM, mga bandang 8 PM po ayan ngayong araw. So kung manatiling mabagal ito sa 7 km/h lamang baka inaasahang 8 PM na ito tuluyang lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. So very uncertain pero maliwanag lamang na ngayong araw ay tuluyan itong lalabas ng ating bansa o teritoryo ng ating bansa. Samantala sa ating tropical cyclone assessment monitoring sa aking webpage, makikita na napulutong na po ang pamumuo ng anomaly at kung ito ay C97W at probably ito ay C98W. So maliwanag na lumabas na ito sa aking tropical cyclone sector. So babantayin natin ito mga folks dahil uncertain o hindi pa natin i-roll out ang posibilidad na ito na maging isang active low pressure area. However, according sa ating global spectral model ay aktibo itong C98W na tuloy yung maging mas malakas na tropical cyclone kung sakali. Pero itong C97W ay kikilos pa kanluran at maaaring lumapit ito sa Eastern Visayas o ng Bicol region. So, watch out na lamang ito mga folks sa mga kababayan natin sa Eastern Visayas at Bicol region. Kaya posibleng biglang mag-rapid intensification yan habang nasa karagatan. So, wag nating babaliwalain kahit na shallow pa at mas mahina ito kumpara kay 98W. Maaari pang magbago yan anytime mga folks ha. Samantala ay mula bukas po magiging significant o malalaman natin ang significant development ng dalawang low pressure area na to na si 97W at 98W. Pero ayon dito sa aking global spectral model mula sa data feed ni JMA, makikitang mas aggressive itong C98W at maaaring maging isang significant na active low pressure area probably by October 8 o 9, 2023. Ayan naging active low pressure na siya. So naging tropical depression according dito. Lalapit ito sa bandang Guam at kumikilos ito northwestward. Pag ganyan. Pa northwestward o northwestward ang kilos niya. So tatamaan muna ang bahagi nito ng Guam pero uncertain kung ito ay dadaan o hahaging pa sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan ay ating babantayan pa hanggang this weekend. Samantala, itong isang low pressure area nga na si 97W, hindi natin uncertain o hindi pa natin nire-rule out kung magiging si Kabayan yan mga folks. Pero gaya ng aking pinost sa Facebook page, alinman sa dalawang ito ay maging isang active low pressure area at pumasok pakanluran sa ating Philippine Area of Responsibility by October 9 or 10 ay inaasahang tatawagin natin siya sa local name na Kabayan. Kasi marami nang nagkakalat-kalat dyan sa mga social media na magiging active low pressure area na raw ito o magiging isang mas malakas pa nga daw na bagyo. Well, masyado lamang silang exaggerated. Pero kung titingnan natin sa global spectral model ay nanatiling shallow lamang ito at mahinang sirkulasyon pa lamang, di gaya ni 98W. Samantalang si 98W, medyo kumikilos ito pa northwestward o northwestward. So, may maliit na tsansa ito ay papasok na ating PAR. Kung pumasok man ito ay mukhang lilihis ito ng bansa at pasok yan sa aking October Tropical Cyclone forecast analysis na posibleng maging isang ganap na bagyo pero ito ay lilihis ng bansa. Pero kung pagbabasahin natin ang computer ensemble models na ating ginagamit mula kay GFS ay significant nagiging mas aktibo itong C98W kumpara kay 97W. At makikita natin medyo mukhang lilihis din ito ng bansa. Well, medyo good news habang ito ay tatama sa bahagi ng Guam. So, tingnan na lamang natin itong C97W na ito ay mas aggressive, nakikilos pa kanluran at papasok ng ating bansa.
pero nakikitaan na mukhang insignificant yung further development ni 97W. So hopefully mag-dissipate ito bago mag-landfall sa bahagi nito ng Eastern Visayas. Ang forecast dates niyan ay probably mga bandang October 10 to 12, 2023 na. So sa ngayon ay yan lamang ang pinapakita muna ng computer models ngayong kasalukuyan o 1800s oras sa Universal Time Coordinates. Kung papagbasehan naman natin kay SMWF ay typical na aggressive naman itong C97W. So hindi pa sila gaano nagtutugma-tugma ni GFS sa ngayon. So, manatili pa rin insignificant. Gaya nga po na aking sinabi, bukas pa natin malalaman mula bukas ng October 6 na mas malalaman natin ang significant development ng dalawang low pressure area na to. Dahil kay NAVGEM, kung titingnan natin, ay halos magkakatugma sila ni GFS at NAVGEM. Papasok ito ng silang bahagi ng Bicol region, itong si 97W. At pinapakita namang si 98W naman ay susunod din na mabubuo at kikilos naman ito pa northwestward o west-northwestward na lalapit naman sa bahagi din ng bandang Bicol region or Eastern Luzon. So titingnan natin yung significant ng development nito kasi medyo hindi pa rin talaga sila nagkakatugma-tugma. Malinaw lamang si 98W ay kumikilos pa northwestward o northwestward. So bantayin muna natin simula bukas ang kanilang significant development. Medyo hindi pa masyado coordinated ang mga forecast, maging kay JMA, medyo erratic pa ang mga galaw ng mga ito. So mula bukas pa natin talaga malalaman ang pinaka-significant development ng mga low pressure area na ito. Basta kung sakali mag-develop ang isa sa kanila at pumasok ng ating PAR, tatawagin natin siyang Tropical Depression Kabayan. At narito naman ang ating 3-day weather forecast para sa araw ng Huwebes, October 5, 2023. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, October 5, 2023. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa aking website na www.pmuweather.com para sa mga pang detalye na gusto ninyong malaman na hindi natin na-report ngayong umaga sa ating observations ngayong araw.
At malalaman naman ninyo palagi ang real-time ng data mula sa amin sa Caloocan City gamit ang aking weather station real-time data feed sa aking webpage at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.